Ang pag-uusapan po natin ay ang gamutan sa hypertension. May dalawang klase po tayo ng ugat sa katawan, artery at vein. Ang artery po ang nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang vein naman ang nagdadala ng dugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan papunta sa puso. Ang blood pressure po ay ang tulak ng dugo o presyon ng dugo o diin ng dugo sa dingding ng mga arteries. Ang hypertension po ay ang pagkakaroon ng mataas na presyon sa mga arteries o yung mga ugat na nagdadala ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ano po ba ang ibig sabihin ng blood pressure na 120/80? Ang 120 po ay ang tinatawag na systolic pressure. Ito po yung number na nasa itaas. Kapag tumibok po ang puso, magtutulak po ito ng dugo papunta sa mga arteries at ang presyon na nakikreate dahil dito ay ang systolic pressure. So, ang systolic pressure ay ang presyon ng arteries sa pagtibok ng puso. Ang 80 naman po ay yung tinatawag na diastolic pressure. Yun pong nasa ilalim na number. Ito po ang presyon sa mga arteries kapag nakapahinga ang puso o presyon sa mga arteries sa pagitan ng tibok ng puso. Ang normal na systolic pressure ay 120 or below o mas mababa rito. Ang normal naman na diastolic blood pressure ay 80 or below o mas mababa dito. Gamutan. Para maintindihan po natin ang gamutan sa hypertension, kailangan pong malaman natin ang mga bahagi ng ating katawan na nagkokontrol ng blood pressure. Pati na rin po ang mga hormones na involved dito. Central nervous system o utak, puso at mga ugat sa katawan, kidneys at adrenal glands, at yung hormones na tinatawag na catecholamines. Kapag mataas po sa normal ang blood pressure natin, lalo na kung sobrang taas, huwag pong mag-self-medicate. Magpa-check up at sundin po ang payo ng inyong doktor. May aspeto po ang gamutan sa high blood. 1. Non-drug intervention. Diyan na po papasok yung tinatawag na lifestyle modification. 2. Pag-inom ng gamot para bumaba ang blood pressure. 3. Sa mga kaso naman ng secondary hypertension o yung may ibang sakit na nagdudulot ng pagtaas ng BP, katulad halimbawa ng bukol sa kidneys o adrenal gland, kinakailangang tanggalin ang bukol sa pamamagitan ng operasyon bukod sa pag-inom ng gamot. Doon po muna tayo sa non-drug intervention o pagpapababa ng BP sa pamamagitan ng pagbabago sa pamamaraan ng pamumuhay. Bawasan ng stress. Iwasan natin yung mga hindi kinakailangang tensyon sa buhay. Kung sobrang stressful ang trabaho po natin, mag-consider po tayo na mag-iba ng hanap buhay. Diet, low salt, low fat diet. Bawasan din ang kanin at iba pang carbohydrates, lalo na sa mga diabetic. Ang carbohydrates ay nagpapataas ng blood sugar at kapag mataas ang blood sugar, tumataas din ang kolesterol. At kapag mataas po ang kolesterol sa dugo, bumabara po ito sa ating mga ugat. Regular aerobic exercise tulad po ng biking, walking, jogging, zumba, swimming. Pagbabawas ng timbang sa mga matataba. Meron din pong hindi naman mataba pero high blood. Pagkontrol sa iba pang factors na nagko-contribute sa arteriosclerosis. Ang arteriosclerosis po ay yung pagkakaroon na ng damage sa mga ugat dulot ng mataas na level ng kolesterol, high blood pressure, diabetes, at lahi o genetic predisposition. Ang paglimita sa intake ng alcohol ay makakatulong din para bumaba ang blood pressure. Pagdating naman po sa mga gamot para bumaba ang BP, meron pong iniinom na tableta, meron din pong inilalagay sa ilalim ng dila at merong sa swero pinapadaan. Iba-iba po ang paraan ng mga gamot para pababain ang blood pressure. 1. Diuretic. Pinapaihi po ang pasyente para mabawasan ang kanyang fluid sa katawan. Mas marami po ang volume o dami ng fluid sa katawan, ay mas mataas po ang presyon. Yung lobo po na walang hangin kapag ating inilagay sa gripo at pinaandar ang tubig, mapupuno at lolobo po ito hanggang sa sumabog dahil sa taas ng presyon.
Ganon din po ang ating mga ugat. Ang halimbawa po ng diuretic ay furosemide at spironolactone. 2. Anti-adrenergic agents. Ang epekto po nito ay sa bahagi ng ating utak na nagkokontrol ng blood pressure, yung tinatawag na vasomotor center. May talab din po ito sa neurons o nerve cells sa iba't ibang bahagi ng ating katawan para mabawasan ang release ng catecholamines. Ang catecholamines po ang hormones na nagpapataas ng blood pressure. Ang catecholamines ay dumidikit sa mga receptors para magpataas ng BP. Receptors po ang tawag doon sa mga lugar na kung saan dumidikit ang hormone. Binablock din ng anti-adrenergic agents ang mga receptors na ito para walang madikitan ang catecholamines. Ang halimbawa po nito ay clonidine, mas kilala sa tawag na catapres, at methyl-dopa. Ang methyl-dopa po ang karaniwang gamot na ibinibigay sa mga high blood na buntis. Meron din pong tinatawag na beta-adrenergic blocking agents o beta blockers. Binablock po nito yung mga receptors sa puso kaya tumabagal ang tibok ng puso at hindi masyadong persado ang pagpump nito kaya bumababa ang presyon. Halimbawa po nito ay yung metoprolol, atenolol, propranolol. Vasodilator, sila naman po ay ang nagpapa-relax ng muscles ng ugat kaya't bumubuka o bumubukas ito. Ang halimbawa po nito ay yung hydralazine, isang uri ng gamot sa high blood na pinadadaan sa swero. ACE inhibitors o yung tinatawag na angiotensin converting enzyme inhibitors. Pinipigilan po nito yung secretion o paglabas ng enzyme na tinatawag na renin. Ang renin po ay isang uri ng enzyme na mula sa cells ng kidneys. Ang renin po ay nagkokontrol sa production ng enzyme na tinatawag na aldosterone. Ang aldosterone naman po ay mula sa adrenal glands. Ang aldosterone ang nagbabalanse ng sodium o asin at potassium sa ating katawan. Nagkukontrol din po ito sa dami ng tubig sa ating katawan. Pinipigilan din po ng ACE inhibitors ang enzyme na nagko-convert sa angiotensin 1 to angiotensin 2. Ang angiotensin 2 po ay vasoconstrictor o nagpapakontract o nagpapasikip ng ugat. Ang halimbawa po ay captopril at enalapril. Ang losartan naman po ay nagbablock ng receptors ng angiotensin sa mga cells. Meron din pong tinatawag na calcium channel blockers. Ang calcium po ay importante para mag-contract ang muscles. May mga muscles po ang ating mga ugat at puso. Kapag na-block o nabarahan po yung mga calcium channels, magre-relax po ang mga muscles sa ugat at puso kaya't bababa ang presyon. Ang halimbawa po nito ay nifedipine at amlodipine. Ano naman po ang role ng aspirin? Bakit po binibigyan ng aspirin ang mga may hypertension? Kapag tayo po ay nagkaroon ng sugat, ito po ay dudugo. Kakaroon po ng proseso para magkaroon ng pamumuo ng dugo para po tumigil o umampat ang bleeding. Ang loob ng ugat ng isang taong hypertensive ay karaniwang merong deposito ng kolesterol at may mga kaakibat ding pagbabago sa lining ng mga ugat para mabilis mamuo ang dugo. Na-activate yung proseso sa pamumuo ng dugo tulad kapag nasugatan. Kapag namuo po ang dugo sa ugat sa utak, ito po yung tinatawag na thrombotic stroke. Kapag namuo naman po ang dugo doon sa mga ugat na nagsusupply sa muscles ng puso, yan po yung tinatawag na myocardial infarction o atake sa puso. Ang aspirin po ay nagpapalabnaw ng dugo para hindi po ito madaling mamuo. Ang aspirin po ay may side effect na pangangasim ng sikmura kaya dapat po na may laman ang tiyan kapag iinom ng aspirin. Ang clopidogrel naman po ay tulad ng aspirin na nagpapalabnaw ng dugo pero wala po siyang side effect na pangangasim ng sikmura.